Okay, testing mic. Okay, mukhang malakas naman nata yung mic ko ngayon. Check natin si BTC, no? Tagal ko na lang din nag-record, pero hanggang ngayon ito pa rin yung drawing ko since last update. Siguro baka 2 months ago na ata yun. Um, pampatagal lang ng stress sa trabaho at check natin kung anong gagawin ni BTC sa longer time frame, no. So ang last update ko ata, no, parang malapit na mag-breakdown or may nakikita na akong paparating ang breakdown. Ito, no, dinrawing ko to last time kasi may idea na etong candle na to, ito yung candle na to yung nag-update tayo. So at least mga ano, no, 1 month ago, 1 month 2 weeks. No, 1 month 2 weeks dito tayo nag-update. At sakto bumagsak siya, no. Madalas ang target niyan yung height ng triangle or sabihin natin height ng parallel channel na to. So pwedeng hindi ito. Excuse me. So pwedeng ano, no, pwedeng etong horizontal channel na to breakdown rekta doon sa ilalim. So perfect siyang na reach, no. So most likely magko-consolidate yan dito at maghahanap ng some sort of break eventually. Hindi natin sure kung ano. Kung titignan natin sa impulse wave theory to, kung meron tayong 5 waves, natatandaan ko pa. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kaya tayo may 1, 2, 3, 4, 5 na maliit dito kasi ito yung 5 waves ng number 5 na to. Yan. Tagalin na natin to, no? So perfect na to, no, na mukhang 5th wave na talaga to. So nag-end tayo dito sa 5th wave. Kapag si number 3 ay nabalikan, nabalikan to, tapos na tong bull market na to, confirmed na tapos na tong bull market na to. So ano to, no, bull market tong 5 waves na to, at sa tingin ko, punta tayo ng weekly saglit. Sa tingin ko tinapos lang tong bull cycle na to. So basically ito yung bull cycle. Medyo mataas yung probability na ito yung bull cycle kasi hindi rin to na reach, no. Ito, no. So ito yung first wave, bawal balikan pa ilalim ng fourth wave ang number 1, which is valid na bull market to. So ganun din dito si number, kapag natapos na tong 1, 2, 3, 4, 5 na to at binalikan niya yung number 10 naman dito, most likely correction na ang confirmation doon. So basically magkaroon to ng corrective move na ganyan, possible na ito ang i-correct niya, or mas likely na ang i-correct na ito kasi ganun din yung concept doon. Kapag meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, binalikan ang number 3 dito, expect natin itong 69k area. Kapag nabalikan pa ilalim, expect natin ang kino-correct ng market na ganito, ang pagbagsak na ganito, ang kino-correct niyan itong buong cycle na to. So expect natin baka malaking ABC correction yon. So teka, meron ba tayong pwedeng example dyan? Wala tayong pwede makita, no. So ito, no, na-break niya to. Medyo maliit na lang yung ibinagsak ulit, no. Pero ano to, no, meron tong first, second, third, fourth, fifth. Nung na-break to, confirmation na may bear market. Confirmation na may bear market. Nagstay siya sa ilalim nito for ilang mga araw. Possible na ilang di araw to, weeks to, no, up until month ata to. Months to, no. January hanggang August papuntang September. So ang tagal nun, mga 8 to 9 months na walang ginagawa na andi dito, no. So possible na ano, no, na pwede pang bumagsak. Kung sabihin natin na-confirm na natin na may bear market na, pwede pang bumagsak pa ng isa pang beses like dito, no. Katulad yan, isa pang bagsak at parang ano ata to, zoom in tayo saglit, lower low pa ata yan, no. Ayan, lower low pa nga, no. Pero katiting na lang, no.
So madalas kapag may confirmation medyo malapit na or nasa kalagitnaan na ng katapusan, or hindi, actually hindi, no? O tama, parang kalagitnaan kasi ito yung start. Yan. Tapos dito banda, nag-sideways na lang. Pero 8 months to. Ito siguro mga, since December 2013, almost ano to, no? Almost, ganun din, 10 months to, no? 10 months. Kasi October, hanggang actually, parang 1 year ata to, no? 1 year. 10 months to 1 year. Ito, 8 years ata to. 8 years or 7, 8 months, 8 months or 7 months, no? So basically around gitna, no? Or medyo lagpas onti ng gitna yung katapusan ng bear market, no? So expect natin kung magkakaroon to ng break dito. So kung sabihin natin, example lang ha. Ano tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weeks. So mga ilang months yun? 4, 8, 12, tatlong months. Sabihin natin sa tatlong months na to nag-breakdown tayo dito. Expect natin ang susunod dyan meron pang mga 2 months pa, or kung pwede natin rin ma-expect dito kapag na-break natin na-break natin to at dito pa siya nagkaroon ng some sort of break. Yan, parang ganyan. Expect natin etong haba nito medyo may kasunod pang ganong kahaba ng nagalaw, no? Kung magkakaroon man tayo ng bear market sa ngayon ang itsura pa nito bull market pa rin, mukha pa rin tong bull market, nasa bullish market structure pa rin to kasi hindi pa rin natin nabe-break ang etong number 3. Malapit na, no? Malapit na ma-break to actually, no? Nalapitan natin, napakalapit, no? Mas ine-expect ko in terms of ano, no, impulsive theory, kasi kung meron na tayong 5 dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, medyo mataas yung chances na kompleto na to itong 5 waves na to. Ibabaka pa natin yan sa altcoins kung bakit ganon, bakit mataas ang chance na tapos na tong bull cycle na to, no? So pinakita ko to siguro mga months ago na itong 3 tsaka 5 madalas nagkakaroon to ng bearish divergence. Ito bearish divergence nito. So titingnan natin sa RSI saglit. Ayan, drawing ko na pala, no? Meron tayong bearish divergence dito. Meron din tayong malaking bearish divergence dito. At madalas doon nag-uumpisa yung bear market. So example, ito natapos siya dito. Natapos siya dito. Makikita natin yung third wave, ito number 3 to number 3, ito rin number 3 to. Madalas ang number 3 ang pinakamalaking RSI. Pag titingin tayo sa weekly, no? So, ito ang pinakamalaking RSI sa area na to, no? Hindi siya exactly doon, pero dito siya banda sa area na to. Kasi meron din tong no? Meron din tong 5 waves sa loob ng number 3. Alabas ang ganito itsura. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 waves, at yung number 3 na mini third wave dito, ito yung highest RSI. Okay? So madalas pag nakakita na tayo ng ganito sa long term time frame, pag sa long term time frame tayo nakakita ng ganito na bearish divergence sa 3 at 5, since longer time frame siya or na-zoom out tayo, mas mataas yung probability na nasusundan niya talaga yon, no? Kumpara sa mga shorter time frame na sabihin natin daily, high term time frame pa rin ng daily, no? Pero pag sabihin natin mga 4 hours, 12 hours, medyo hindi ganun ka accurate yung basa doon. Mas maganda kung long term time frame. Ang problema lang syempre, no, matagal rin tayo makakakita ng results at mas malalayo ang mga confirmation natin. So for example, ang confirmation pa nito, kung nakita na natin tong 3 at 5 na to, nakita ko na to actually dito pa lang, no? Yan. Ang kakalabasan, yung confirmation pa dito pa sa after ilang months pa, 3 months pa, no? After 3 months pa, kung magkakaroon man tayo ng break dito na confirmation na okay, bearish market structure to, nagkaroon tayo ng break sa number 3, meron tayong high, meron tayong low, meron tayong high, at magkakaroon na naman tayo ng, or more like
Meron tayong low dito, meron tayong high dito, no? Tapos meron tayong low dito, meron tayong high dito, no? Nagkakaroon tayo ng series of lower highs, lower lows, no? Which is bearish trend sa shorter time frame, no? Dito sa time frame na to. Okay? So pakita ko lang yung yung mga alts, no, na alam ko dito pa lang sa mga area na to, no. Ito pala dito pala sa mga area na to, bearish ako. At yung pinaka naiisip ko kung mag-pump man to si BTC, tapos na tong some sort of correction na to, kung mali man yung basa ko na mayroon tayong A, B, C na ganon na dati ko pinakita sa inyo, na nagkamali nga, nagkaroon pa tayo ng isa pang push up kasi hindi ko sure kung ito ba ang fifth wave, gumawa pa siya ng extended na fifth wave dito, no, na etong move na to, kung pag nag-pump si BTC, medyo may expect ko ang alts hindi ganong kalakasan kasi kompleto na most ng alts, yung galaw ng alts puro kompleto na ang 5 wave count sila at kailangan nila ng malaking correction. At hindi nagme-make sense na nagpa-pump si BTC habang dapat nagko-correct ang alts. So, example, ano nga bang pwede? Sabihin natin si Ethereum ba? No? Parehas sa galaw ni BTC or parehas ba siya sa alts or ano ba? So, double check lang natin. 5 waves. Ito tama, okay naman to, no? Mukha tong 1, 2, 3, 4, 5. Kaso dito siya nag-start, no? So possible na may pump pa to si Ethereum pala, no? So hindi sa Ethereum. So ito pwede nang dito na yung correction niya, no? A, B, C, tapos pump na to. Pero hindi siya nag-continue. So pero hindi ko kasi binabantayan si Ethereum eh. Ano bang example? Si Cardano siguro. Medyo smaller cap pero malaking cap na rin. ADA. Ito na-drawing ko pa pala to. So makita natin kay ADA. Pero tong 5 waves, no, 1 2 3 4 5. At itong structure na to, parang wala tong ABC correction sa loob, para tong 5 waves na meron tayong some sort of ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Basta mukha tong no? Mukha siyang 5 waves. At ito for sure ito, no? 4, 5 to. Ito ata yung 3. Ito ata yung 2. Ito ba yung 2? Hindi ko alam. O baka ito yung leading. Basta hindi ko sure. Pero tapos na to. Meron tayo 1, 2, 3. Ito ba yung 3? 4, 5. Basta ganun. Hindi siya hindi siya parang ABC correction na ABC or C ganyan, parang 5 waves siya, no? Kaya medyo na-expect ko ganito pa yung galaw nito ni ADA. At ito rin malaki rin kasi pump nito, no? So pwede natin ma-expect 618 ang target nito. 0.5 possible na pwede na to. So kaya siya siguro nag-retrace pataas, or sabihin natin nag-pump pataas. Kung sabihin natin hindi pa tapos, most likely dito pa sa 618. So makita natin dito sa 2021 pa lang tapos na ang 5 wave counts ng alts. Pero si BTC papatapos pa lang ng 5 waves. So hindi siya hindi siya akma sa galaw ng ng alts kumbaga. Kaya ina-expect ko mas dapat mag-dump pa si BTC nung mga nakaraang taon. So ito, no, kung 2021 to, October ng 2021, balik tayo kay BTC. October ng 2021, na kailangan maibagsak na ng todo to ni BTC kasi hindi tayo nakakita ng invalidation dito. Ibig sabihin meron pa tayong continuation ng bull market nung bumagsak to dito, no? So ina-expect ko ang galaw nito dapat ganito. After niya bumagsak ganyan, babagsak pa ng isa pang beses. Confirmation na meron na tayong bear market, na patapos na ang bear market or nagkaroon tayo ng bear market, tsaka tayo magpa-pump.
no? So balik lang tayo sa Cardano. So ang pinaka-expect ko, ganito lang dapat ang itsura. So mga banda dito lang, o baka mga banda dyan lang siguro, tapos isa pang C-wave. Pero nagkaroon tayo ng isa pang extension dito. So mukhang ang ABC correction nito ganito, no? Burahin ko lang to. Burahin natin lahat actually. Meron tayong 5 waves dito, 5 waves. Meron tayong ABC dito, ABC. At meron pa tayong potential na 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Na para sa mas malaking ABC correction. Possible na ganun mangyari, hindi ko sure. Pero sa nakikita natin, medyo delikado yung ang market sa ngayon. Lahat ng market actually. Example, buhay pa kaya yung Matic na chart? Coinbase. Excuse me, andun pa nga, Paul na pala ito, no? Paul. Wag to, si Solana siguro. So si ADA hindi nag-bull market. Solana, so sige, sa Coinbase tayo tumingin. Ito nag-bull market to pero saglit lang. Kaso Solana kasi ito, no? Malakas to si Solana eh. Binance ba tayo pwede tumingin? Ito rin, no? 5 waves down to, no? 5 waves down. So parang hindi nagme-make sense na magpa-pump agad to. Or ano ba to? Di ko sure kung 5 waves ba to o baka tapos na ba tong ABC correction niya? Double check natin. 1, 2, 3, 4, 5. Possible na ganyan, or sabihin natin baka nga yung ABC na 1, 2, 3, 4. Parang malabo. Naka-log chart ba tayo? Naka-log chart naman. So makita din natin 5 waves dito. Expected ko dito kay Solana, magkaroon tayo ng ABC correction. Possible din na meron tayong expanded flat na ABC then pump or running flat, ganun. So ito most likely kapag nag-dump dito sa mga area to, mga buy zones to. So ibig sabihin etong buong to correction lang. Etong pump na to part ng correction, kakalabasan. Pero hindi pa natin mako-confirm. Mukha pa tong bullish. No? Kasi meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At baka ito ay correction lang na ganyan. Na i-correct niya tong start ng bull market ng Solana bago siya mag-pump. Okay? So, maraming bullish scenario to si Solana. Pwedeng dito. Bull market pa rin yun afterwards. Pero yun nga, magdudugo muna, no? Ano pa ba? AVAX siguro. Yung mga medyo luma yung titignan natin kasi ayun yung mga may data tayo. AVAX. O ganun din to, no? 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. After nito, meron tayong ito ba yung A nya? Kasi parang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ABC, 1, 2, 3, 4, 5. So ABC correction, ABC. Pero bakit kaya to? So possible the first wave to, second wave dapat nagpa-pump to. Kaso parang malabong mag-pump to ng duguan ang buong market kasama ang SPX, no, pati yung stock market. So pwede tayo maka-expect pa rin na pwedeng A wave pa rin to, B wave, at meron pa tayong C wave dito na paparating. Possible pa, hindi ko lang sure, pero yung sa nakikita natin, walang bull market dito, no? Walang bull market. Ito yung pump ni BTC na nasa ATH, no? Walang bull market sa alts. Si Solana pa lang nagpapakita ng okay, nag-higher high siya pero hindi siya actually no? Nag-breakout na matindi. Meron pa ba? I expect natin si FTM, ganun din. FTM, ano ba pangalan niya? Sonic pala, Sonic USDT. Sige, sabihin natin. Kaso walang data kasi, no? Pwede ba sa Binance? FTM USD. Wala ba? Ito na lang sa crypto. Ito example 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung pump niya hindi tawag dito,
Hindi bull market at mukha pa tong ano no, ABCDE type of correction. No, ibig sabihin meron tayong A wave, B wave, C wave, pang ganyan. At insure na ito ABCDE, no? Meron tayong ABCDE at paparating na ng isa pang break to the downside. Ang ina-expect ko dito actually bandang 0.10. Ito dito 0.10. At kung worst case scenario 0.06. Ito ba? Ang banda dito 0.06. Yan, dito banda. So 0.10 hanggang 0.06 yung dati ko pa mga 3 years ago, 2 years ago o pang abang, hindi pinagbigyan, nakala ko bull market na ng ng FTM. Pero pinakita niya na parang hindi pa talaga. So balik ulit ako doon sa ano ko, sa 2 years ago, 3 years ago kong target na 0.10 hanggang 0.06. Yan dito, 0.06 hanggang 0.010. So bakit doon? Tingnan natin mabilis. 0.618 kasi. Tama ba to? O regular chart ba yung ano, yung mali pa ata itong ano ko. Ito, 0.5. Teka. Teka, nakalimutan ko na kung paano ko nakuha eh. So kung dapat dito, correction niya dapat dito sa area to. Tama pala dapat yun, no? Ito hanggang dito talaga. Walang choice, dapat dito sa area na to. Siguro meron tong bakit 0.10? Order block ba tawag dito? Hindi, ano tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dito. Kapag yung week ng yan, itong week na to tsaka week na to, ano bang tawag dito? Nakalimutan ko yung word. Basta meron tong may support dito at may support din dito at pwede ring resistance to or resistance to, depende kung nasaan yung mga candles natin. So ito sa ngayon support to, no, itong linyang to. So 0.96 something, tapos itong 0.6 may tawag dito, nakalimutan ko na no. At nasa gitna si 0.5. So ibig sabihin pwede siyang pumunta dito, ganyan, bounce, or sabihin natin breakdown, tapos mag-wick down, ganyan. Hindi order block no. Fair value gap, yun, fair value gap ang tawag, sorry. Fair value gap ang tawag dito, no. Ang top ng fair value gap at ang bottom ng fair value gap. Okay. So pwede niyang balikan to para i-fill, no, yung fair value gap na yan. Tignan natin si SPX kasi 6,000 to last time, no? Makikita, oh shit, ang laki pala ng dinrap niya ngayong week na to. Okay, mako-confirm natin na may bear market na ang stock market kapag nalagpasan niya na to, itong 4.8k. Tignan natin so malaki to, no, malaking correction to, at ano to, no, break of market structure to dito sa ganitong type of structure. Teka nga, dumi kasi ng chart natin, no. So in-expect ko dito na yung fifth wave, pumasok na siya, no, medyo nag-higher high pa ng onti pa, no, talagang gusto pang mag-higher high pa ng onti pa. So last time actually ang higher high ko ang target ng fifth wave ko mga banda dito ata, dito. Pero alam ko na daan dito sa area nato yung fifth wave. Di ko lang sure kung gaano katagal pa siya gusto mag ATH pa. Pero alam na natin na banda dyan ang possible na katapusan ni SPX. So natapos na nga, no. Meron na tayong confirmation ng breakdown na lower low. So makikita natin lower low to. Lower low, ano to, ano ba tawag dito, bearish market structure to, confirmation. So kapag nag-recover to, possible mas mataas na bumagsak pa ulit siya. Okay, check lang natin si Nasdaq. Siguro 6%, laki na ito. So bearish market structure na rin to si Nasdaq.
So dito rin no, ito yung third wave ng malaking cycle na to. Napakalaking cycle na to. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kapag nabalikan niya tong third wave, expect natin medyo malaki ang dump niya, no? So example lang, meron pa tayong pwedeng example. Nasa weekly kasi tayo nakatingin no? Baka magkaroon tayo ng multi-year bear market dito. Ewan ko lang sana hindi. Siguro sa daily. Tingin tayo sa daily para makita lang tayo ng example na kapag nagkakaroon tayo ng bear market. Ano bang magandang example? So ito, meron tayong 5 waves dito. So meron tayong may some sort of bull cycle of some sort dito. So meron tayong possible baka dito yung 1, 2, 3, 4, 5. Makikita natin nabalikan niya tong number 3. Nabalikan niya tong number 3 at dire-diretso siya pababa, no? Ano bang mas magandang example? Ito rin, ganito rin to no? Meron tayo some sort of, ito ba yung 1, 2, 3, 4, 5. So nabalikan niya yung number 3. Makikita natin ginamit as support, resistance pala. Ginamit as resistance nito nung nag-break. Resistance, dump pa ulit. Kasi break of market structure yun kapag nabe-break ang number 3, no? Na-break ng number 3, ang kakalabasan, expect natin may lower targets pa. Pero pa ba dito? So ganito rin ata ito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos panibagong bull cycle dito. Tapos bull cycle naman dito. Ito, bull cycle ba ito? Hindi, part siya ng bull cycle. Or correction na ata ito. Mukha itong correction. Pero tignan natin. Nasaan yung low na ito? Layo pala ng low na ito, no? Ito na ba yung low na ito? Basta mukha siyang no? Ganun pa rin naman. 1, 2, 3. Parang hindi. At ito yung 3, 4, 5 na ito. Masyado maiksi yung 4. Pero makita natin kung ganun man. Meron tayong breakdown. Mag-i-stay tayo below. Makikita natin resistance hanggang sa na-break. Gagamitin na support. Then pump. No? So expect natin kapag punta tayo ng weekly. Expect natin kapag ito na-break ni SPX, itong high na to, expect natin meron tayong bear market. Okay? Ganun din kay BTC, no? Kapag na-break niya tong number 3 dito, malapit na actually, at ito mayroon pa tayong number 3 na macro number 3 dito, ang i-expect natin medyo malaking correction. Pwede tayo umabot na hanggang dito sa mga area na to, 30k. Pero most likely baka mga 50k to. 50k ay nang mas ideal kasi around 100k to, so 50%, mga bandang 50k to. Pero kung 618 sabihin natin, baka umabot tayo ng mga 40k o 38k na mga banda dito kung 618. Okay, so let's update natin. Walang magandang trade. Puro sideways sa si BTC, no? Walang magandang trade ang alts natin. Walang bull market sa alts, which is nagme-make sense kung tinapos lang ni BTC ang bull cycle niya. Ibig sabihin wala nang steam si altcoins. Talagang wala nang steam, at yung push na lang to the upside niya yung correction, part ng correction lang, at mag-aaroon pa possibly ng mga lower lows ang ibang alts, possibly higher lows na ang ibang alts, no? Pero medyo malabong magkaroon ng ATH agad-agad ang alts
ng ganito ang condition ng market. Kasi kung titignan natin sa economic events din, nagkakaroon tayo actually ng problema. Tingnan natin. Personal spending humihina. Meron pa rin tayong inflation, tumataas ang inflation dito. Personal income pumapasok o lumalaki ang income ng mga tao. Ibig sabihin, possibly tumataas pa rin ang inflation. GDP growth, mahina, no? So, mahina economy. So, bakit mag-i-invest sa mga tao kung mahina ang economy? Most likely, yung mga natitirang mga tao na lang yung pwede mag-invest. Yung mga natitira pang medyo may pera pa kasi hanggang ngayon may pera pa rin, may spending power pa rin kasi pumapasok pa rin ang pera sa trabaho. Most likely, pwede pa sila mag-trade. Ano ba to? Di ko alam tong durable goods. Then, unemployment rate, tumataas ng onte. So, ito pa, non-farm payroll, medyo tumaas siya, no? Kasi sa previous, pero hindi siya ganun kalakasan. So, nagpapakita na ng weakness ang jobs report. So, mahina yung mga consumer. Yung consumer sentiment, mahina. Di ko rin sure ito. PPI, bumababa ang inflation dapat. Core inflation, mukhang bumababa naman siya. Mukha naman bumababa, no? Mukhang bumababa. Pero paano siya, no? Taas baba siya. Parang walang pagbabago kahit mataas ang natin, ang interest rate pa rin natin. Stagnant pa rin ang interest rate natin. JOLTS job openings, medyo tumataas. Goods naman yun sa tingin ko. Ano pa ba? Teka, nasa ba tayo? Interest rate 4.5. Oh, kailan to, ano? Parang alam ko nasa ano pa tayo 4.5 pa rin pa ba tayo last time? Teka lang check ko lang So, ito yung kay Trump. Ito ang last data natin. Since January pa pala to. So, ano na to, no? Parang 4 months na tayong 4.5 interest rate. So, mataas yun, no? 4.5. Malaki-laki yun. Lumalaki yung non-farm payrolls. Pero ang unemployment rate tumataas. Pag sinabi natin unemployment rate at tumataas, dumadami yung nawawalan ng trabaho. So, ito siguro, hindi ko sure kung bakit lumalaki pa rin yung pera na ito. Bumagsak ulit ang JOLTS job opening. So, ano siya, no? Parang stagnant na hindi natin maintindihan. Para tumataas yung inflation na parang hindi. No? Pero mataas ang interest rate natin. So, dapat bumabagsak ang inflation. Bakit kaya parang stagnant, no? So, doon yung nakita natin yung problema, no? Kung bakit parang stagnant din si BTC. No? So, ayun siguro update natin. Meron pa ba tayo makikita dito? Ito na yung last, no? Okay. So, ay lang update natin. Pang long term time frame lang ang update natin sa ngayon kasi sa tingin napakabagal nito ang lalabas, no? Hindi ko rin to issue short kasi kung issue short ko to, napakabagal na galaw nito, no? Napakabagal na galaw. Mas magandang i-short ang mga ang mga long term time frame na sabihin natin mga longs, kumbaga, no? Kaya siya long na ang tawag. Pero kasi ang plano ko dapat dito, kapag nagkaroon ng bull market sa BTC, sa alts dapat ako naglulong. Kaso hindi ko nakita yung bull market sa alts. Kaya wala rin akong tinrade, no? So, let's siguro update natin. Hintayin na natin to si BTC. Matagal na hintayin ata to siguro. Pero sana matapos rin to eventually kung magkakaroon man tayo ng bear market, or sabihin natin kung magkakaroon tayo ng continuation sa bull market, sana pumasok din ang alts, no? Or humabol si alts. Medyo doubted ko nga lang yon. Pero yun lang. Ingat sa tarin sa GG's boys.